Chapter 2. Pagkatapos ng meeting namin, nagpadala si Damian ng isang buong team upang ayusin ang kasal namin. Nakatanggap ako ng schedule para sa mga fittings ng wedding gown, meetings with event organizers, at kahit isang session para sa public image training upang matutunan kong umakto bilang isang Villarreal. At higit sa lahat, kailangan naming magpanggap na isang tunay na engaged couple sa harap ng publiko. Leon ang dahilan kung bakit ako ngayon nakatayo sa harap ng isang marangyang restaurant, sinusubukang pakalmeyin ang sarili ko habang hinihintay si Damian. Ang buong mundo ay walang kaalam-alam na isang malaking palabas lang ang kasal na ito. Belle, napalunok ako nang marinig ang mababang tinig na iyon sa likuran ko. Dahan-dahan akong humarap at muntik nang hindi makahinga nang makita si Damian. Naka-fitted baik button-down shirt siya na naka-roll up hanggang siko, na nagpapakita ng maskuladong bisig niya. Naka-black slacks din siya na lalong nagbigay ng emphasis sa matangkad niyang pangangatawan. At higit sa lahat, ang presensya niya ay tila isang bagyong kayang lamunin ang lahat ng nasa paligid. Napalunok ako. Tangina, paano ko nga ba ito tatawaging asawa ko? Hindi siya mukhang tiyuhin ni Adrian. Tara na, malamig niyang sabi. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Nag-aalangan ako, pero naalala ko ang sinabi niya. Kailangan naming magpanggap na engaged couple. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Mainit ang palad niya laban sa akin, kahit hindi ko gustong aminin, may kung anong kuryenteng damaloy sa katawan ko. Pagsapit namin sa loob ng restaurant, agad kaming sinalubong ng isang matandang Babos Miranda Villarreal, ang tiyahin ni Damian. Damian. Ngumiti ito, pero halata ang pagsusuri sa mga mata na laya. At ikaw siguro si Belle. Tumango ako at magalang na ngumiti. Opo, ma'am, hindi ma'am, hiha. Tawagin mo akong Tita Miranda. Napangiti ako ng bahagya. Salamat po, Tita Miranda. Pero bago pa ako makapagsalita pa, biglang lumitaw sa paningin ko ang isang pamilyar na mukha. Nanigas ako. Si Adrian. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, hawak ang isang baso ng alak habang nakatingin sa amin. At hindi lang siya nag-iisa. Nandayar ng babae niya si Yumi, ang babaeng nahuli kong kasama riya sa kondo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa galit na pilit kong tinatago. Napansin ko ang pagtaas ng isang kilay ni Damian, na para bang binabasa niya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sadya o natural lang, pero dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa baywang ko at marahan akong hinayla palapit sa kanya. Nang bumalik ang tingin ko kay Adrian, kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. At doon ako napangiti. Mas lalong hinigpitan ni Damian ang hawak ni A sa akin, saka bamulong sa tainga ko, ngayon mo ipakita na hindi ka na niya pag-aari. Huminga ako ng malalim, saka marahang tumango. Kung ito ang larong gusto ni Damian, handa akong sumabay. Matigas ang titig ni Adrian sa akin, pero hindi ako natinag. Sa halip, mas inilapit ko ang sarili kay Damian. Naramdaman ko ang init ng katawan niya nang dumampi ako sa gilid niya, ang matigas niyang braso ay nakapulupot sa bewang ko na parang pag-aari niya ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nagustuhan ko ang pakiramdam. Mabilis akong napalingon kay Adrian. Nandoon pa rin siya, titig na titig sa akin, at kahit hindi siya nagsasalita, rinig na rinig ko ang sigaw ng ego niyang natatapakan. Hindi ko alam kung anong klaseng satisfaction ang dulot ng itsura niya ngayon, yung parang hindi makapaniwala na ako, ang babaeng pinagpalit niya, ay kasama ngayon ng isang lalaking hindi niya kayang tapatan. Ang kanyang tiyuhing si Damian. Para akong biglang lumakas, biglang nagkaroon ng laban. Belle, may lumunod na lamang sa boses ni Adrian nang sa wakas ay lumapit siya sa amin. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Nilingan ko siya, isang pilit na ngiti ang ibinigay ko. Small world, di ba? Nilingan ko si Damian. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ko, pero kita ko ang bahagyang pag-angat ng kilay niya habang pinagmamasdan si Adrian na tila isang insekto lang na madaling durugan. Hindi ko rin napigilan ang mapansin ang paraan ng pagtayo ni Adrian. Hindi na ito kasing kumpiyansa noong kami pa. Parang hindi siya mapakali, parang kinakabahan siya. At doon ko naisip, natatalo siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang lumalabas na kawawa. Napansin ko ring hindi lang si Adrian ang hindi mapakali. Nasa tabi niya si Yumi, ang babaeng ipinalit niya sa akin,
nakapulupot ang kamay sa braso ni Adrian. Ang ganda niya, hindi ko may kakala. Pero hindi rin may kakaila ang paraan ng pagdikit niya kay Adrian ngayon mahigpit, para bang ipinapakita niyang siya ang panalo. Pero sino ba talaga ang panalo sa amin? Pinilit kong huwag ngumiti. Matagal na pala kayong magkakilala ni Damian, sabi ni Adrian, pilit ang ngiti. Bago pa ako makasagot, Damian spoke, his voice was smooth, but laced with something sharp. Hindi niya kailangang ipaliwanag sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Kita ko ang pagdilim ng mga mata niya, pero hindi siya nakasagot. Napatingin ako kay Damian. Tahimik siyang nakatingin kay Adrian, pero ang presence niya ay punong-puno ng awtoridad, ng pangangibabaw. At doon ko napagtanto, hindi lang ako ang talo ni Adrian ngayon. Maging siya, dahil kahit anong gawin niya, Damian Villarreal is the kind of man he could never be. Belle, muling tawag ni Adrian, ngayon ay mas mahina ang boses. Pero bago pa siya makapagsalita ng kung ano paman, biglang nagsalita si Damian. Enough, madiin niyang sabi. Hindi siya tumitingin kay Adrian, direkta siyang nakatingin sa akin, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang bawat salita niya. Hinayla niya ako paarap sa kanya, ang mukha niya malapit sa akin. Let's go. Bago ko pa may proseso ang lahat, ginabayan niya ako palayo kay Adrian. Ang huling nakita ko bago kami tuluyang umalis ay ang mukhang punong-puno ng pagkagulat at pagkatalo ni Adrian. At alam kong iyon na ang huling beses na makikita niya akong nakayuko. Tahimik akong nakaupo sa passenger seat habang dinadala ako ni Damian palayo sa restaurant. Gusto kong magsalita, gusto kong magpasalamat sa kanya, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Si Damian ang unang bumasag ng katahimikan. Masaya ka. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Tinalo mo siya, aniya, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. And by the look on your face, you enjoyed it na natili akong tahimik. Hindi ko alam kung dapat ba akong mahiya sa naramdaman kong satisfaction kanina, pero alam kong hindi ko iyon maitatanggi. Napabuntong hininga ako, maybe, pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong nararamdaman. Sa unang pagkakataon, lumingon si Damian sa akin. You still love him. Umiling ako agad. Hindi na. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ako nasasaktan. Pinagmasdan lang niya ako, para bang sinusuri niya ang katotohanan sa mga salita ko. Hanggang sa isang bagay ang hindi ko inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi rin pilit. Para bang gusto lang niyang iparamdam na kahit anong nararamdaman ko ngayon, hindi ko mag-isa at doon ko naisip. Baka sa isang kasunduang nagsimula sa peke, may ilang bagay ring magiging totoo. Matapos ang tensyonadong tagpo sa restaurant, dinala ako ni Damian sa isa sa mga pinakamahal na hotel sa lungsod. Pagpasok ko sa marangyang suite, hindi ko napigil ang mapatitig sa paligid. Napakalaki ng kwarto, may sariling sala, isang dining area, at isang bedroom na may king-sized bed. Ang buong lugar ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang bagay na tila likas lang kay Damian. Napalingon ako sa kanya. Bakit tayo narito? Hinubad niya ang kanyang coat at inilagay iyon sa sofa bago sumagot. Para pag-usapan ang kasal. Napataas ang kilay ko. Kailangan pa bang sa hotel? Pwede namang sa opisina mo. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, lumapit siya sa minibar at nagsalin ng whiskey sa isang baso. Gusto mo? Tanong niya habang inaalok ito sa akin. Umiling ako. Pass. Hindi ako sigurado kung kaya ko pang uminom pagkatapos ng nangyari kagabi. Bahagya siyang ngumiti, isang bihirang ekspresyon sa kanya. Wise decision. Tahimik akong naupo sa sofa, sinusubukang huwag ma-conscious sa presensya niya. May kung anong nakakapangilabot sa paraan ng kilos niya, mabagal, kontrolado, at parang laging may alam na hindi ko pa nauunawaan. Ano bang gusto mong pag-usapan tungkol sa kasal? Tanong ko, binabasag ang katahimika. Uminom siya ng whiskey bago ako tinitigan. Ang rules. Napakunot ang noo ko. Rules. Tumango siya. May mga bagay tayong kailangang linawin bago ang kasal. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Napalunok ako. May isang parte sa akin na kinakabahan sa kung anong klaseng rules ang sinasabi niya. Fine, sabi ko, pinipilit gawing matatag ang boses ko. Ano ang mga rules mo?
Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, ang tingin niya ay seryoso at hindi nagbibiro. Una, walang personal na damdamin. Napatigil ako. Expected ko na yun, pero bakit parang may kung anong sakit sa dibdib ko nang marinig ko ito mula sa kanya? Okay, sagot ko, sinisikap na huwag ipakita ang nararamdaman ko. Pangalawa, walang pakikialam sa buhay ng isa't isa kapag hindi tayo magkasama. Napakagatlabi ako, big sabihin. May sarili kang buhay, may sarili akong buhay. Hindi kita tatanungin kung anong ginagawa mo sa oras mo, at hindi mo rin ako tatanungin sa oras ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang statement na iyon ay parang may matalim na tinak na tumusok sa puso ko. Okay, sagot ko ulit. Pangatlo, kapag natapos ang isang taon ng kasal natin, tapos na rin ang lahat. Para akong natulala sa sinabi niya. Alam ko na ang kasal namin ay isang kasunduan lang, pero bakit parang ang hirap tanggapin ng mga salitang iyon? Isang taon lang kaming magiging mag-asawa, bago kami tuluyang maghiwalay na parang walang nangyari. Understood, sagot ko kahit may parte sa akin na hindi sigurado kung kaya kong panindigan ito. Tahimik akong tumitig sa kanya, sinusubukang basahin ang ekspresyon niya. Pero tulad ng dati, Damian Villarreal remained a mystery. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, siya na ang bumasag nito. Ikaw, may rules ka ba? Nagulat ako. Hindi ko inasahang tatanungin niya iyon. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa kondongan ko, nag-iisip ng mabilis. Dapat ba akong maglagay ng rules? Dapat ko bang protektahan ang sarili ko? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Isa lang. Nagtaas siya ng kilay. Ano? Tumingin ako sa kanya, siniguradong hindi nanginginig ang boses ko. Walang ibang babae habang kasal tayo. Hindi ako sigurado kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig ko, pero nang mabigkas ko na ito, alam kong hindi ko na ito mababawi. Bahagyang tumahimik si Damian. Hindi ko alam kung nagulat ba siya o nainis. Pero pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya isang matigas at mapanganib na ngiti. Selosa ka pala, sabi niya. Napasinghap ako. Hindi ako selosa. Then bakit ka may ganitong rule? Dahil kung papasukin natin ang kasal na to, kahit peke lang, gusto kong panindigan natin ito. Hindi ko gustong makita kang may kasamang ibang babae habang dala mo ang apelyido ko. Para akong nagulat sa sarili kong sinabi. Bakit ba parang ang possessive ng tunog? Tinitigan lang ako ni Damian, para bang sinusuri niya ang reaksyon ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero pagkatapos ng isang mahaba at tahimik na sandali, tumanggo siya. Fine. Napakurap ako. Fine. Fine, inulit niya. Walang ibang babae habang kasal tayo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong init na damaloy sa katawan ko nang sabihin niya iyon. Alam kong isang simpleng kasunduan lang ito, pero bakit parang ang bigat ng epekto nito sa akin? Napatingin ako sa kanya, sa malamlam niyang mga mata, sa paraan ng pag-inom niya ng whiskey na parang wala lang sa kanya ang lahat ng ito. At doon ko napagtanto, nag-uumpisa na akong matakot, hindi kay Damian, hindi sa kasal namin, kundi sa posibilidad na, bago pa matapos ang isang taon. Baka mahulog ako sa isang lalaking hindi marunong magmahal. 2 araw pagkatapos naming lagdaan ang kasunduan, nagising ako sa katotohanang wala na akong atrasan. Lahat ay mabilis na humandar. Mga fittings, meetings with wedding planners, public appearances, parang isang malaking production ang kasal namin ni Damian. At ngayon, heto ako, nakatayo sa harap ng isang malawak na mansyon na tila isang palasyo. May hawak na isang bouquet ng puting bulaklak, sinusubukang pakalmayan ang sarili ko. Ang unang pagtapak sa tahanan ng mga Villarreal. Nasa tabi ko si Damian, naka-black button-down at slacks, mukhang business as usual lang sa kanya ang lahat ng ito. Pero para sa akin, para akong ipapakain sa mga leon. Bakit ko nga ulit kailangang gawin ta? Bulong ko habang naglalakad kami papasok sa mansyon. You're about to be my wife, sagot niya, malamig at direkta. It's only natural that my family meets you. Napabuntong hininga ako. Tama naman siya. Kung gusto naming maging kapanipaniwala ang palabas na ito, kailangan kong ipakita sa family A niya na nararapat akong maging isang Villarreal even just for a year. Pagkapasok namin sa Grand Hall, agad kong naramdaman ang malamig na atmosphere. Hindi ito tulad ng mga tipikal na bahay na puno ng init ng pamilya.
Ang lugar na ito ay tila itinayo hindi lang sa marmol at bakal kundi pati sa pormalidad at kapangyarihan. Sa gitna ng napakalaking sala, nandoon ang pamilya ni Damian ang mga Villarreal. Sa unahan, nakaupo sa isang leather chair ang isang matanda pero makapangyarihang lalaki si Don Hector Villarreal, ang ama ni Damian. Ang presensya niya ay parang isang hari sa gitna ng kanyang kaharian. Ang bawat kilos niya ay puno ng awtoridad. Sa tabi niya, nandoon si Miranda Villarreal, ang tiyahin ni Damian na nakilala ko na. Maganda ito sa kabila ng edad niya, may aura ng isang babaeng hindi mo pwedeng baliwalain. At sa tabi ni Miranda, nandyan si Adrian, parang nanlamig ang katawan ko sa oras na nagtagpo ang mga mata namin. Kasama niya si Yumi, ang babaeng ipinalit niya sa akin. Maganda siya, nakaeleganteng damit, pero kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit sila nandito. Pero isa lang ang sigurado ako mas pinahirap nito ang sitwasyon ko. Aba, napakaganda pala ng magiging asawa mo, Damian, sable ni Don Hector, ang boses niya malalim at puno ng kontrol. Bagay nga kayo. Bumaling siya sa akin, tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat kung sapat ba akong maging bahagi ng pamilyang ito. Anong pangalan mo, hiha? Tanong niya. Pinilit kong ngumiti. Belle po, Belle Ramirez. Napangisi si Miranda. Ah, so ikaw pala ang babaeng pinagpalit ni Adrian. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Naramdaman kong nanigas ang katawan ko. Alam kong malalaman din ito ng pamilya ni Damian, pero hindi ko inasahan na ibabato ito sa akin agad-agad. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nanigas si Adrian, pero hindi sila nagsalita. Miranda, malamig na putol ni Damian. Hindi na kailangang pag-usapan yan. Napangiti si Miranda. Oh, I was just stating a fact. Gusto ko lang sanang malaman kung paano ka napunta kay Damian matapos kang iwanan ng pamangkin ko. Napakuyom ako ng kamao, pero hindi ako bumigay. Bago pa ako makasagot, Damian took a step forward, placing a hand on my lower back. Kung iyan ang iniisip niyo, let me clarify something. Bigla siyang tumingin kay Adrian, ang tingin niya ay parang isang hari na tumitingin sa isang aliping walang kwenta. Adrian lost her. I won. Tumahimik ang buong kwarto. Si Adrian, kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat. Para bang hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa sariling tiyuhin niya. Maging si Don Hector, bahagyang nagtaas ng kilay, tila natuwa sa tapang ng anak niya. Interesting, sabi ng matanda. Mukhang may laban ka rin pala pagdating sa mga bagay na gusto mo, Damian. Nilingan ako ni Don Hector, at sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-aproba sa mga mata niya. You have spirit, Belle, aniya. Pero hindi sapat ang tapang para maging isang Villarreal. Siguraduhin mong kaya mong manatili sa mundo namin. Nagkatinginan kami ni Damian. At sa sandaling iyon, alam kong pareho naming alam wala nang atrasan ito. Mula sa araw na ito, kailangan kong patunayan hindi lang sa kanila kundi pati sa sarili ko na kaya kong manatili sa tabi ng isang lalaking tulad ni Damian Villarreal. At ang pinakamahirap na bahagi, kailangan kong gawin iyon nang hindi nahuhulog sa kanya. Pagkatapos ng matinding tensyon sa hapunan kasama ang pamilya Villarreal, hindi ko alam kung paano ko nagawang panatilihing tuwid ang aking likod at hindi matinag sa matatalim nilang tingin. Ngunit sa sandaling umalis na kami sa mansyon, doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Pagkatapos naming magpaalam kay Don Hector at Doña Miranda, mabilis akong naglakad palabas, gustong-gustong makawala sa nakakapasong presensya nila. Damian, as usual, was calm and composed. Para bang sanay na siya sa ganitong eksena. Ngunit bago pa ako makasakay sa sasakyan ni Damian, isang pamilyar na boses ang pumihil sa akin. Belle, sandali, napako ako sa kinatatayuan ko. Si Adrian. Ramdam ko ang tinigas ng buong katawan ko, pero hindi ko siya nilingan agad. Alam kong kung titingnan ko siya, may kung anong bahagi sa akin ang magagalit muli, maghahanap ng kasagutan, ng closure na hindi ko pa rin natatanggap. Ngunit hindi rin ako nagulat nang maramdaman kong lumapit si Damian sa tabi ko, ang presensya niya ay isang malamig na proteksyon laban sa lalaking minsan kong minahal. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Damian. Nagtagpo ang mga mata nila ni Adrian, at ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila.
Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging kompetisyon ang lahat sa pagitan nilang dalawa, pero alam kong hindi ito simpleng rivalry lang. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, sa yaman, o sa pangalan. Ito ay tungkol sa akin. Belle, mas malambing na tawag ni Adrian sa akin, hindi pinansin si Damian. Kailangan nating mag-usap. Napapikit ako sandali bago ko siya hinarap. Mag-uusap pa tayo tungkol saan, Adrian? Tanong ko, pinipilit na gawing matatag ang boses ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ikaw ba talaga ang nagdesisyon yan? May bahagyang pait sa boses niya, o dahil lang nasa tabi mo siya kaya mo sinasabi yan? Alam kong gustong-gusto niyang ipahiwatig na ang lahat ng ginagawa ko ay dahil lang kay Damian. Na hindi ito dahil gusto ko kundi dahil pinipilit lang ako. At sa isang banda, gusto kong matawa. Dahil kung may sinumang nang iwan, hindi ba siya leon? Kung iniisip mong pinilit ako ni Damian sa kasunduang ito, nagkakamali ka, mariing sabi ko. Ako mismo ang pumayag. At wala kang karapatang questionin yun. Nakita kong napalunok si Adrian, kita sa mukha niya ang hindi pagkapaniwala. Belle, may halong pakiusap sa boses niya. Alam mong hindi ko gustong masaktan ka. Hindi ko gustong, pero ginawa mo pa rin, putol ko sa kanya. Natigilan siya. Kahit ako mismo, nagulat sa katapangan ng mga salita ko. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi, Adrian, sabi ko, pilit pinapanatili ang normal na tono ng boses ko kahit nanginginig ang dibdib ko. Ang mahalaga, nangyari na. At hindi ko kayang palampasin yun. Tahimik siya. Kita sa mukha ni A ang tension parang gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. At sa sandaling iyon, naramdaman kong tama ang ginagawa ko. Na kahit may bahagi sa akin na minsan siyang minahal, hindi ko na kailangang ipilit ang sarili ko sa isang taong iniwan ako. Lumapit si Damian, inilagay ang kamay niya sa bewang ko at marahan akong inalalayan palapit sa sasakyan. Wala ka nang kailangang sabihin sa kanya, Belle. At dahil ramdam kong totoo ang sinabi niya, hinayaan ko siyang akayin ako palayo. Ang huling bagay na nakita ko bago kami tuluyang makaalis ay ang anyo ni Adrian nakatingin sa akin, parang may gusto pang sabihin, pero hindi na niya nagawa. At doon ko napagtanto sa labanang ito, may dalawang lalaki na parehong bahagi ng nakaraan ko. Pero isa lang sa kanila ang may hawak ng hinaharap ko. Tahimik ako habang nakasandal sa upuan, pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas ng bintana. Si Damian, as usual, was focused on the road. Pero alam kong nararamdaman niya ang bigat ng atmosphere sa loob ng sasakyan. Hindi ako sigurado kung pagod lang ako, o kung may kung anong sakit sa dibdib ko. Hindi na ito tungkol kay Adrian. Ito ay tungkol sa akin. Kung sino ako bago siya dumating sa buhay ko. Kung paano niya ako sinira. At kung paano ko sinusubukang buuin muli ang sarili ko sa tabi ng isang lalaking halos hindi ko kilala. Belle, basag ni Damian sa katahimikan. You did well back there. Napalingon ako sa kanya. You think so? Tumanggaw siya, hindi man lang nag-alinlangan. You didn't let him win. Napangiti ako ng mapait. Pero ano bang napapanalunan ko rito? Hindi siya sumagot agad. Para bang pinag-iisipan niyang mabuti ang isasagot niya. You won yourself back, sabi niya sa huli. And that's more important than winning him back. Nanahimik ako. Dahil sa lahat ng sinabi niya ngayong gabi, iyon ang tumagos sa akin ng husto. Nasa labanang ito, hindi ako lumalaban para makaganti kay Adrian. Hindi ako lumalaban para patunayan kung sino ang mas pinili. Lumalaban ako para sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong kaya kong manalo. Pagkarating namin sa penthouse niya, hindi ko na nagawang pigilan ang pagod ko. Napaupo ako sa malaking sofa sa living room at huminga ng malalim. Hindi ko pa rin alam kung paano ko nairaos ang gabing ito. Sinundan ako ni Damian, kinuha ang coat niya at saka nagtanggal ng cuff sa sleeves niya. Gusto mo ng wine? Tanong niya. Napaisip ako, wala bang mas matapang? Bahagyang napangiti siya. Whiskey, then. Pinanood ko siyang pumunta sa bar at nagsalin ng 2 baso ng whiskey. Iniabot niya sa akin ang isa bago umupo sa tabi ko. Tahimik naming tinikman ang inumin, pareho kaming pagod pero hindi nagmamadaling matapos ang gabing ito. Damian, bulong ko, Hanem, bakit mo ako tinulungan? Tiningnan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng lihim. You know why.
Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kung anong init sa dibdib ko. Dahil sa paraan ng pagkakasabi niya, para bang hindi lang ito tungkol sa kasunduan namin. Para bang may dahilan pang hindi niya sinasabi. At sa sandaling iyon, natakot ako. Hindi kay Damian, hindi sa kasal namin, kundi sa sarili kong puso dahil sa bawat sandali na kasama ko siya, pakiramdam ko mas lalo akong mahuhulog. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang isang bagay na hindi dapat mangyari. Kinabukasan, nagising ako sa malambot na kama, nakabalot sa mamahaling kumot, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Para akong bumangon sa isang panaginip o bangungot, hindi ko pa alam. Ang una kong naalala, ang mga mata ni Adrian habang tinatanggap niyang wala na akong balak bumalik sa kanya. Ang pagkahawak ni Damian sa baywang ko, na parang isang deklarasyon na ako ay pag-aari niya. Kahit alam kong peke lang ang lahat, napabuntong hininga ako at dahan-daang bumangon. Masyadong tahimik ang paligid. Nang bumaba ako mula sa kwarto, bumungad sa akin ang pamilyar na tanawin ng modernong sala ng penthouse ni Damian. Nandun siya, nakaupo sa isa sa mga leather couches, hawak ang isang tablet habang nagbabasa ng kung ano. Nakaputing button-down siya ngayon, malinis at preskong tingnan, pero may bahagi ang gulo sa buhok niya na nagsasabing hindi pa siya tuluyang nakapag-ayos. Napatingin siya sa akin nang maramdaman ang presensya ko. "Good morning," aniya, walang emosyon ang boses. "Good morning," sagot ko, at dumiretso ako sa kusina. Kahit paano, medyo comfortable na ako rito dahil ito na ang pangalawang gabi kong dito natulog. Habang nagsasalin ako ng kape, narinig ko ang kanyang mga hakbang papalapit. "May lakad tayo mamaya," sabi niya, dumiretso sa espresso machine at nagsalin ng sarili niyang kape. Napakunot ang noo ko. Anong lakad? Hindi niya ako agad sinagot. Sa halip, uminom siya ng isang lagop ng kanyang kape, saka ako hinarap. "Bilang mag-asawa, kailangan nating magpakita sa isang event," sagot niya sa wakas. Napahinto ako sa pagsipsip ng kape. "Teka, anong event?" "A fundraising gala," sagot niya. "Mahalaga ito para sa imahe natin. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa mga investor na nakamasid." Napabuntong hininga ako. Alam kong bahagi ito ng kasunduan namin ang ipakita sa lahat na kami ay isang tunay na mag-asawa, kahit hindi naman. Pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng inis. "Gaano katagal tayo roon?" tanong ko. "Depende," sagot niya, walang bahid ng emosyon sa mukha. "Kung magtatagal ka sa pakikihalubilo, mas matagal." Napangiwi ako. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng mundo, ang mundo ng mayayaman kung saan bawat kilos mo ay may kahulugan, bawat ngiti mo ay isang transaksyon. Pero wala akong choice. "Fine," sagot ko. Pero pagkatapos noon, gusto kong magkaroon ng oras para sa sarili ko. Tumango siya. Noted. Dahil wala nang ibang sasabihin, bumalik ako sa kape ko, sinisimulang tanggapin na ito na ang buhay ko sa ngayon, isang buhay na puno ng kasinungalingan, pero kailangang gampanan. Fundraising gala. Ang event ay ginanap sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod ng Maynila. Isang engranding pagtitipon ng pinakamayayamang personalidad sa bansa. Nakalong black gown ako, isang damit na personal na pinili ng stylist na ipinadala ni Damian. Simple pero elegante, sakto sa imahe ng isang Villarreal bride. Sa tabi ko, si Damian, nakaitim na suit na parang isinilang siyang suotin. His presence commanded attention, lahat ng babae ay sumusulyap sa kanya, habang ang mga lalaki ay tila umiiwol sa kanyang presensya. Hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami papasok, isang kilos na dapat natural pero ramdam ko ang bahagyang paninigas ng mga daliri ko. "Relax," bulong niya sa tenga ko, malapit sa sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. "Huwag mong hayaang makita en lang hindi ka komportable." Huminga ako ng malalim at tumango. Nang makapasok kami sa main hall, agad kong naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa amin. Mga investor, negosyante, socialites, lahat ay sinusuri kami. Bago pa ako makapag-react, may lumapit sa amin. "Damian," bati ng isang pamilyar na boses. Napalingon ako at para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Adrian. Nakatayo siya sa harap namin, suot ang isang mamahaling navy blue na suit, mukhang makapangyarihan sa sariling paraan. At sa tabi niya, Si Yumi-chan. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko.
Bakit kailangang nandito rin sila? Ngumiti si Adrian, pero alam kong pilit ito. Hindi ko alam na pupunta kayo rito, aniya, pero halata sa tono niya na nagsisinungaling siya. I doubt that, malamig na sagot ni Damian. You always know where LM. Nagtagpo ang mga mata nila at ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang patalim na handang samugat. Samantala, ako, pakiramdam ko ay hindi ko alam kung saan ako lulugar. Belle, tawag ni Adrian, saka ako tinitigan. Kumusta ka na? Parang gusto kong matawa. Mula nang mahuli ko siyang may ibang babae, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin kung kumusta ako. Pero bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Damian sa baywang ko, mas mahigpit ngayon, parang isang tahimik na pahayag ng pag-aari. She's doing better than ever, sagot niya sa halip. Walang bahid ng alinlangan sa tono niya. Tumigas ang panga ni Adrian, pero hindi siya sumagot. Samantalang si Yumi, halatang hindi mapakali. Alam niyang hindi siya welcome sa usapang ito. Let's not waste our time here, ani Damian sa akin, saka ako ay nalalayan palayo sa magkasintahan. We have better people to talk to. Sa kabila ng lahat ng emosyon sa loob ko, hindi ko nagawang yumangal. Hinayaan kong akayin niya ako palayo, kahit alam kong sa likod ng lahat ng ito, unti-unting lumalabo ang linya ng kasunduang pinasok ko. Dahil sa paraang hinawakan niya ako, sa paraan ng pagprotekta niya sa akin. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko hanggang saan namin kayang panindigan ang kasinungalingang ito. Ang buong gabi ay tila isang malupit na laro, isang laban ng mga matang nagtatagisan, ng mga ngiting pilit pero puno ng kahulugan. Ngayon, narito ako sa loob ng restroom, nakapatong ang dalawang kamay ko sa marmol na counter habang pinagmamasdan ang sarili ko sa malaking salamin. Mukha akong composed, maayos ang makeup, walang bahid ng kahinaan. Pero sa loob, nagkakagulo ang damdamin ko, lang beses kong inulit sa isip ko, hindi totoo ang kasal na ta. Pero bakit parang sa tuwing hinahawakan ako ni Damian sa harap ng ibang tao, parang nagkakaroon ng sariling buhay ang puso ko. Napabuntong hininga ako at inling ang sarili ko. No, Belle. Hindi ka pwedeng mahulog. Nagpakatatag ako at inayos ang sarili. Wala akong choice kundi bumalik sa labas. Kailangan kong gampanan ang papel na ito. Nang lumabas ako ng restroom, hindi ko inaasahang may naghihintay sa akin. Si Adrian. Napahinto ako sa pintuan, hindi makapaniwala. Belle, mahina niyang tawag, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko, hindi sa paraang romantiko, kundi sa paraang nakakainis. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Tiningnan niya ako, at sa loob ng isang segundo, parang bumalik ang lahat, ang mga matatamis naming sandali noon, ang mga pangako niyang hindi niya tinupad, at ang sakit ng pagtataksil niya. I'm sorry, bulong niya. Napatawa ako ng mapait. Really? Ngayon ka lang nagsusorry? Matapos mong lokohin ako? Matapos mong gawing parang tanga ang relasyon natin? Nagpalingga-lingga siya, halatang hindi sanay na nasa disadvantage siya. I know I messed up, Belle. Pero hindi mo pwedeng sabihin na wala nang natira sa atin. Matalim ko siyang tinitigan. Natira, Adrian, ang iniwan mo sa akin ay sakit. Wala nang natira para sa'yo. Lumapit siya, halatang gustong hawakan ang kamay ko pero umiwas ako. Belle, hindi mo naman talaga siya mahal, di ba? Bulong niya. Alam kong pinakasalan mo lang si Damian dahil sa deal ninyo. Hindi ka pa rin sanay sa mundong ginagalawan niya. Napatigil ako, alam mong hindi ikaw ang tipo niya. He's cold, distant, hindi niya kayang ibigay sa iyo ang pagmamahal na deserve mo. Ngumiti ako, pero hindi ito masaya. Funny, kasi ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko tungkol sa iyo dati. Na hindi mo ako kayang saktan. Na hindi mo ako kayang iwan. Nanigas ang panga niya, halatang hindi niya inaasahang babalik sa kanya ang sariling linya. Nagpatuloy ako. At kung totoo ngang walang natira para kay Damian at sa akin, bakit ba labis kang apektado? Hindi siya nakasagot. At sa sandaling iyon, alam kong panalo ako. Excuse me, sabi ko, saka naglakad palayo, hindi na siya nilingan. Pagbalik ko sa main hall, agad kong nakita si Damian. Nakapangalumbabo siya sa cocktail table, nakikinig sa isang matandang business tycoon na tila nagpapaliwanag ng isang bagay na wala naman siyang interes. Nang makita niya ako, bahagyang tumuwid ang upo niya at tiningnan ako.
Nilapitan ko siya, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang gusto kong ipakita kay Adrian na wala na talaga akong pakialam sa kanya. So, I did something bold. Pagkalapit ko kay Damian, hindi ako nagdalawang isip. Umupo ako sa tabi niya, at bago pa siya makapagsalita, inabot ko ang kamay niya at marahang pinisil ito. Nagulat siya. Hindi niya ito inaasahan. Pero hindi niya rin inalis ang kamay niya. What happened? Tanong niya sa mababang boses. Tiningnan ko siya sa mata. Nothing I can't handle. Mabilis ang paraan ng pagsusuri niya sa akin, para bang binabasa ang buong pagkatao ko. Pagkatapos ng ilang segundo, tumanggo siya, tila tanggap na hindi ko talaga gustong pag-usapan iyon. Nagpatuloy ang event, pero ramdam kong mas naging natural ang close ni Damian. O baka ako lang ang nag-aakalang lumalambot siya. Pero isang bagay lang ang sigurado ko sa dami ng taong narito, siya lang ang tanging naging ligtas na espasyo ko ngayong gabi. Pagdating namin sa penthouse, pareho kaming talhimik. Parehong pagod. Ipinatong ko ang clutch bag ko sa mesa at nagtanggal ng heels. Nang lumingon ako kay Damian, nakita kong nakatayo siya sa harap ng bar, nagsasali ng whiskey sa 2 baso. Drink? Tanong niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Yes, please. Ngumiti siya ng bahagya at iniabot sa akin ang baso. Kanina, simula niya. Sinabi mong walang nangyari na hindi mo kayang i-handle. Pero sa tingin ko, may bumabagabag sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya yung tipo ng taong nagtatanong ng walang dahilan. Tumikim ako ng alak bago sumagot. Nag-usap kami ni Adrian. Naningkit ang mga mata niya, pero hindi siya nagsalita. He said, he thinks you can't love me. Bulong ko, sabay ngiti ng mapait. Damian didn't even blink. And do you believe him? Hindi ako agad sumagot. Hindi ko alam, aminado kong sagot. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Tumigil siya sa harap ko, masyadong malapit para maging komportable pero hindi ako umatras. Belle, bulong niya, mababa ang boses. This is a contract marriage. That was the idea. Pero kung may nagbago sa'yo, napalunok ako, then we should talk about it. Huminga ako ng malalim, pilit na tinatanggal ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Pero alam kong isa itong bagay na hindi lang dapat basta-basta na lang. Tinitigan ko siya sa mata at ngumiti ng matipid. Hindi pa ako sigurado, Damian. Tumanggo siya, tila tanggap ang sagot ko. Then let's figure it out together.